Mga ka-J-Vlog, welcome ulit for another video. And for today's video, pag-uusapan natin yung bagong labas ngayon na smartphone ni Oppo, which is the Oppo A6. Maganda kaya to? Tara, pag-usapan natin. For today's video mga idol, pag-uusapan natin is yung very popular din na smartphone ni Oppo, which is the Oppo A6. So itong smartphone na to ay recently lang lumabas ito sa Philippines and medyo overwhelming, to be honest, ang kanyang presyo. Itong Oppo A6 and I think Oppo A6s 5G at nakakalula po ang presyo ng mga smartphones na to at grabe, when it comes sa specifications, titingnan natin kung bagay ba talaga sa kanyang presyo. Again, itong video na to ay first impressions review lang. Nagbibigay ako ng opinion sa mga bagong labas sa smartphone, yung kanilang price, specs, and availability. At syempre, umu-order rin tayo niyan, ni-review natin. Pero hanggang wala pa, ayan, itong video na to, napakalaking tulong sa mga consumers natin kasi magkakaroon kayo ng special discount pag bumili kayo sa online platforms. At again, official stores po yan ng Oppo. So, the Oppo A6 dito, ngayon, according sa kanilang SRP, ang SRP nito medyo nakakalula talaga. It's 18,000 pesos for the 4 gig 256 and 21,000 pesos for the 8 gig 256. Wowie. Pero magandang balita mga idol, pag bumili kayo dito sa ating product link, ito dito sa video na to, hinihilamos ko na section yan. Pag dyan kayo bumili nitong Oppo A6s, aba, ang laki po ng madi-discount nyo. So, when it comes sa 4 gig 256, pwede nyo na lang siya makuha at around 14,000 pesos from its SRP na 18,000 pesos. So, malaking discount, pero tingnan natin kung sulit nga ba yung price niya. For a 4 gigabytes of RAM na 14,000 pesos, medyo masakit lang talaga sa damdamin yan. And yung 8 gig 256 neto mga idol, pwede nyo lang makuha at around 17,000 pesos. Okay? So again, kahit wala pa po yung unit, pwede po tayo magbigay ng saloobin sa mga bagong labas smartphone yung kanilang price, specs, and availability kasi very familiar naman tayo sa mga specifications na yan. Na-try na natin yan sa mga ibang smartphone. Alam natin kung bagay ba yan for its price. Okay? Kaya ano pang hinihintay nyo? Kung bibili kayo ng Oppo A6s, dito lang kayo bibili sa ating product link. Ang mura at bagsak presyo lang siya. At syempre, may special voucher pa na naghihintay para sa inyo. So, si Oppo A6s, hindi pala Oppo A6s, sorry. So, si Oppo A6 ay merong 6.75 inches IPS LCD display with a resolution of HD Plus 720p. Una pa lang basa ko sa specs. Wowie. Pero mamaya, bibigay ko opinion ko dyan sa later part ng ating video. With 120Hz screen refresh rate at 1100 nits of brightness. Sa operating system out of the box, it is powered ng Android 15 with ColorOS 15. Sa chipset, it's Qualcomm Snapdragon 685 with 6 nanometer processor. Ang GPU is Adreno 610. It has a 4GB of RAM and 8GB of RAM. Sa camera, meron siyang dual rear camera system with 50 megapixel main and a 2 megapixel monochrome lens. Sa front-facing camera, meron siyang 8 megapixels. Meron siyang dual series speakers at ang maganda sa kanyang volume is beyond 300% volume. Pagdating sa battery, dito lang talaga siya papaldo. It's 7,000 mAh battery capacity for the Oppo A6. 45 watt fast charging rate. At when it comes sa kanyang protection, ito lang din na maganda dito. It's IP69 water and dust resistant. So ayan na mga idol, nandito na tayo sa ating first impressions sa bagong labas na Oppo A6. Again, ito po, kahit pa po wala yung smartphone, based sa analysis natin sa specifications, pwede tayo magbigay ng saloobin, okay? And kung interested kayo makuha to ng sobrang mura lang, bagsak presyo when it comes sa kanyang SRP, ayan, dito lang kayo bumili sa ating product link dahil meron pong additional discount para sa inyo. So again, i-compare ko na lang siya sa kanyang sale price na as low as 14,000 pesos itong Oppo A6 4G. Unang-unang first impression ko, 4G. So yun nga, tulad na sinasabi ko sa mga ibang review ko, 4G is not perfect fit anymore when it comes sa 10,000 pesos mid-range smartphones. Pero again, meron mga iba pa rin na nagsisilabasan na 4G na meron naman paldong-paldo naman sa specification. Maganda yung specs nila, pang flagship, pang mid-range, kumbaga worth it naman for a 4G device. Pero ito, sa Oppo A6, unang-una na-disappoint agad ako, display. Display nito, to be honest, sa presyong 4,000, 3,000, acceptable. It's HD plus 720p, 'di ba? Below 6,000 pesos acceptable 'yan.
at IPS LCD display pa siya. It's not AMOLED, it's not Full HD Plus 1080p, it's not 1.5K resolution, it's 720p pang budget meal. Sa price of 14,000 pesos, dun pa lang medyo nakakalungkot na ang mga specifications nito si Oppo A6. Again, based on my analysis sa kanyang specification, halos specs niya ang Oppo A60 at ang Oppo A6X na merong 1100 nits of brightness, 720p resolution, 120Hz screen refresh rate, di ba? So, sa presyo naman ngayon is 4,000, 5,000. Ito, 14,000 pesos. Sale pa to, ha? Operating system din, nakaka-disappoint. I don't know why kung bakit nilagyan nila to ng Android 15 right out of the box ngayong May 2026. Diba? Pag May, it's second quarter ng 2026, dapat naka-Android 16 Cinematic. Pero I don't know pa nga. Ito pa, parang ako pa. Hindi ko sure kung ma-update to sa Android 16. Hopefully, yes. Dapat naman talaga. Pero kung ma-update man, goods. Kung hindi ma-update, nakaka-disappoint. Processor is yun din, sobrang lungkot. Ang processor nito pang budget meal, pang 6,000 pesos below. Pero ito, again, ang SRP nito is 18,000 pesos. Sale price nga niya is 14,000 pesos. Pero yun, even sa kanyang sale price, hindi talaga siya bagay. Pero kung pag-uusapan performance loads, mabagal bang 685? Hindi po. Hindi siya mabagal. It can do the job pagdating sa mga basic tasks. Nakakalaro kayo dito ng mga casual games like ML, Mobile Legends, Honor of Kings, COD, pero mga AAA games, siyempre, medyo mahihirapan ng 685. Pero yun nga, yung trabaho ng processor nakakaya. Hindi siya mabagal literal, nakaka-scroll naman kayo ng mabuti, pero again, for its price, ang dami pong processor na triple, doble pa ang processing speed compare sa Qualcomm Snapdragon 685. Okay? So, yun lang. Ang kanyang processor hindi bagay sa kanyang SRP. Sa camera, parang binasa ko yung camera nito, parang halos specifications siya rin yung mga budget na Oppo A6 like Oppo A60 and Oppo A6X. Siguro, the most disappointing part dito is the secondary camera na monochrome na usually dapat it's 14,000 or 18,000 pesos, dapat ultra wide, telephoto, di ba? So, yun lang din yung nakakalungkot na part dito sa Oppo A6. Next, yung kanyang speakers. This speakers, okay. It's dual stereo speakers. And ang maganda pa doon, ang kanyang volume is up to 300% of volume. So, yun naman, medyo bumawi when it comes sa kanyang part. Dito sa mga part na to, medyo bumawi ng Oppo A6. Dahil yung battery nito, paldong-paldo kayo, 7,000 mAh battery capacity. So, I think, eto nga, dito natin marirealize sa si Oppo, medyo nagfo-focus siya sa more on consumers na gagamitin for work, mga ganon, mga casual users. Kasi usually ang mga motor taxi riders natin, delivery riders, ang gustong-gusto talaga nila yung merong makunat na battery. At itong si Oppo A6, ma-offer po yan. Hindi lang yon, mataas din naman ng kanyang brightness level. It's 1100 nits of brightness, pero for its price, hindi pa talaga bagay yan. Kasi yung mga ka-level nito na AMOLED, 3500, 4500, ito is 1100. Pero again, 1100, mataas na po yan. At okay naman yan pag gagamitin nyo sa outdoor. Ulitin ko, sa price niya lang hindi ba. Pero syempre yung battery and charging rate, bagay na bagay for its price. 7,000 mAh battery capacity, tinarungan pa ng 45 watt fast charging rate. Ito ang pinaka nagustuhan ko sa Oppo A6. Water resistant siya. Mas mataas po ang water protection nito compare sa iPhone 17 Pro Max and Samsung Galaxy S26 Ultra na merong IP68. Ito po is IP69 water and dust resistant. So ito po yung mga literal na smartphone na pwede natin masubmerge sa water within 30 minutes. Pwede po itong gamitin for underwater shots. At yun nga lang, syempre, hindi ito pwede magamit for salt water, okay? Kasi ang salt water is meron mga small particles yan na pwede pumasok po sa smartphone nyo. Even mataas ang ingress protection yan at magkakos yan ng corrosion. Again, it is not recommended sa salt water. Pagdating sa design, to be honest, kamukha niya yung Oppo A6 Pro ba yun? Na kamukha niya naman mga idol. And when it comes sa design and aesthetic, syempre, kung naghanap kayo ng isang smartphone na napakaganda, very gorgeous in design, pasadong-pasadong design, pasadong-pasadong aesthetic, ito na rin ang magandang isa-suggest sa inyo, ang Oppo A6. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka main verdict ko dito when it comes to first impressions, based sa kanyang specifications, syempre literal na overpriced siya. Literal po yan kasi ang dami po mga smartphone na better or worth it
ang mga specification for a price tag ng 14 or 18,000 pesos and even 22,000 pesos for the top of the line. Nakakalungkot lang na 4GB of RAM, nag-offer sila, sabihan 10,000 pesos sa price segment. Medyo nakaka-disappoint talaga. At hindi pa to 5G, okay? Pero, syempre, may mga avid fans ng Oppo. Meron silang, kumbaga, loyal customers. Again, for the processor, hindi po siya mabagal. Hindi lang talaga perfect fit for its price. Kaya yon, kung namamala kayo sa Oppo A6, ayan, meron ako suggest sa inyong tindahan. Official store po ng Oppo to sa online, kaya dito lang kayo bibili sa hinihilamos ko na section na yan. Ng Oppo A6, mura at bagsak presyo lang siya at gamitin niyo ating voucher para makuha niyo pa siya ng sobrang baba. Abangan niyo lang po yung ating full review, game test and unboxing natin dito sa bagong labas na Oppo A6.